Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 21, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Belt tightening pa rin, no? Kasi yun na nga, even with the salary increase, you can see that there is shrinkflation. Noche Buena Price Guide, inilabas na ng DTI. Higit 150 produkto, may taas presyo. Simula bukas, ang manibela at ang iba pa nating kasamahan ay kasama na magtitigil pasada nationwide. Bukod sa piston, manibela, nagkakasa na rin ng tigil pasada hanggang Biyernes. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Planong pagbabalik politika ni former President Duterte. Suportado raw ni VP Sara. At sa ating balitang showbiz, ang mga agaw pansin sa mas pinabonggang Star Magical Christmas 2023. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lagpas isang buwan bago magpasko, inalabas na ng DTI ang Noche Buena Price Guide, kung saan lagpas 150 na produkto ang nakitaan ng pagtaas sa presyo. Kaya ang tanong, paano naman kaya magbabudget ang mga consumer? May balitang A to Z, si Ace Cruz. Lagpas isang buwan na lang bago magpasko, pero hindi pa na may mili kahit paunti-unti na Noche Buena items si Nanay Tess. Hindi pa po, wala pang budget. Hindi yung kaya na lang po ang bibilhin siguro. Kahit papaano na lang ang gagawin niya si Ste kung sa mga susunod na araw ay mas tumaas pa ang presyo ng mga Noche Buena items. Yung queso de bola, tsaka po yung hamon, di na po. Siyempre magbabudget po, hindi kaya ng budget. Sa pagharap ni DTI Secretary Alfredo Pascual at Assistant Secretary Amanda Nograles, ipiniresenta na nito ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Lagpas 150 sa 240 products ang tumaas ang presyo bunsod ng iba't ibang dahilan. Iba-ibang reason nila eh. Kumaka sa sardines, reason nila yung supply ng tamban, local supply is falling short. Ano? Tapos yung mga canned producers ng canned products naman, yung cost ng tin cans, mataas. Okay? Yung iba naman, yung transportation cost. Ang pinakamalaki pong na nag-increase na product ay ang cheese, which increased by 49 pesos. And then the others that increased po, sandwich bread, ham, fruit cocktail, queso de bola, mayonnaise. Pero kambi naman ang ahensya, hindi naman daw ganun kalaki ang taas presyo ng karamihan. Karamihan ng increase natin na 35% of the SKUs, 1 to 5% lamang. Halimbawa na lang ang presyo ng 1 kilong hamon ngayon, nasa 4 na piso ang itinaas kumpara sa 595 pesos noong 2022. May ilang taas presyo rin sa iba pang Noche Buena items gaya ng fruit cocktail, all-purpose cream, pati na sa mga pasta at sauces nito. Sa kabila niyan, may ilang produkto ang nanatili ang presyo o kaya naman bumaba pa kung ikukumpara nung nakaraang taon. Para makatipid ang ilang consumer, tsaka na lang daw bibili ng ilang kulang oras na makuha ang mga matatanggap na regalong groceries. Kasi may mga generous naman na mga pasyente na nagre-regalo na ng mga kung ano-anong pwedeng pang Noche Buena or kung ano mga gift. So kung ano na lang yung kakulangan, yun na lang yung inaano namin, binibili ng personal. Bagay na ayon sa grupo ng supermarket sa bansa ay ito ang malimit na paraan ng consumer ngayon. Belt tightening pa rin, no? Kasi yun na nga, even with the salary increase, you can see that there is shrinkflation, no? Hamon, 900 grams na lang instead of 1 kilo, di ba? Hindi nga tumaas ang presyo, lumit naman ang laman, di ba? Kung tutuusin ayon sa DTI at Supermarket Association, mas maganda ang galaw ng presyohan ng Noche Buena products. Talagang nasa consumer na lang kung paano nila titipirin ang kanilang budget. Nag-slow down ang inflation. Mas konti nang nagtataas ng presyo ng bilihin. Pero kung talagang maliit ang budget, payo nila, pwede naman daw sumubok ng ibang brand o kaya mamili ng mga tipid packs. We would like to emphasize that our consumers are given the option to choose kung ano po ang gusto nating ihanda para sa Noche Buena.
madiskarteng consumer, no? Talagang, will have to bring a calculator siguro, no, for some of the items that they will be buying for this Christmas para mag-fit ang kanilang handa sa Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bumaba ang bilang ng pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom sa pagpasok ng third quarter ng taon. Sa inilabas na survey ng Social Weather Stations nitong Setyembre, umabot sa 9.8% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing nakaranas ang mga ito ng involuntary hunger. Mas mababa kumpara sa naitala noong Hunyo na umabot ng 10.4%. Sa mga nabanggit na bilang, pinakamataas na bahagdan ng nakaranas ng gutom ay mula sa Metro Manila na may 17%, dito sa Luzon na may 10%, habang sa Visayas at Mindanao naman na may 6.7%. Ginawa ang survey noong September 28 hanggang October 1 na may 1,200 respondents. Sa iba pang balita, isinailalim na sa state of calamity ang Northern Samar dahil sa tindi ng pagbaha na dulot ng pag-uulan nitong nakalipas na araw. Ang sitio na Perez sa bayan ng San Roque nagmistulang dagat matapos malubog sa baha maging ang National Highway. Umapaw rin ang ilog sa ilan pang bahagi ng lalawigan, dahilan para magkasa ng rescue operations ang kapulisan at Coast Guard. Ang Katarman Cathedral naman napuno ng 157 na pamilya na kinailangan munang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Aabot sa 70 barangay sa 10 bayan ang apektado ng mga pagbaha. Ayon sa Pag-asa Station ng Katarman, 619 millimeters ng ulan ang ibinagsak ng shear line sa lalawigan na katumbas ng mahigit sa 6 na linggo na pag-uulan. Inaasahang mas maraming jeep ang lalahok sa ikatlong araw ng tigil pasada ng Grupong Piston bukas. Ang kapwa Transport Group ng Manibela kasi magpapadala na rin ng kanilang puwersa sa pagkilos kontra sa PUV modernization. Gayunpaman, may kaunti na ring pag-usad sa dialogo ng sektor sa pamahalaan. Ang Balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Bukas, pupunta kami ng alas 8 ng umaga doon sa Welcome Rotonda upang dalhin sa Malacanang. Nakatakdang magpakita ng puwersa ang sektor ng public utility jeep bukas November 22. Sa huling araw kasi ng itinakdang 3-day transport strike ng Grupong Piston, lalahok na rin ang ilan pang transport group tulad ng Manibela. Simula bukas, ang Manibela at ang iba pa nating kasamahan ay kasama na magtitigil pasada nationwide. Kung sumabay man ang Manibela, mas positibo sa amin yan. Lalakas yung pagkilos at makakadagdag pressure sa ipanakikipaglaban ng mga lehitimong operator at ng mga lehitimong leader na hindi nagkukunwari na naninindigan para sa katotohanan ng laban. Gaya ng Piston, tutol rin ng Manibela na mag-consolidate sa isang transport cooperative sa ngalan ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Hindi po kami magpapile kasi ito po yung unang hakbang. Yung pagpapile mo ng consolidation, ito po yung unang hakbang para ma-phase out ka. Sinusuko mo na yung karapatan mo, sinusuko mo na yung prangkisa mo, pinagsasama-sama nyo na. Giit nila, hindi mapagkakatiwalaan ang itinutulak na modern jeep na aabot sa 2 milyong piso ang kada unit. After ilabas sa kasa, after 3 days, 4 days, 1 week, tumitirik, tinutulak na. Pagkalipas ng ilang buwan o halos 1 taon, hinahatak na ng bangko. Kasi nga, hindi po makabayad. Hindi po solusyon ang pagko-consolidate at ang mahal na unit para po mag-modernize kami. Marami pong paraan para makapag-modernize. Pwede kaming magparehab. Ayon sa Manibela, magpapatuloy ang kanilang tigil pasada hanggang sa Biyernes habang tiwala ang grupo na nasa 80% nilang mapaparalisa ang transportasyon kung saan nasa 450 na ruta sa bansa ang maaapektuhan. Samantala, may kaunti namang pag-usad sa dialogo ng Piston at ng pamahalaan. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board, may isasagawa ang 3 issue na napag-usapan ng 2 panig. Partikular, ang pag-waive sa 1,000 piso kada taon na confirmation fee sa pagpaparehistro sa ahensya, maging sa penalty rin kung hindi nakabayad noon.
Bukas rin daw ang ahensya sa pag-i-extend ng validity ng prangkisa sa 5 taon at pag-amyenda sa ilang panuntunan nito. Ibasura yung omnibus franchising guidelines, no? Ang gusto ho ng ating chairman, i-revisit, i-revise. So, yun po yung isa sa mga dahilan ng pagpunta po nila mamaya. Yun nga lang, ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, hindi raw pwedeng tanggalin ang consolidation process na siyang punot dulo ng mga pagkilos. Yung pag-scrap ng consolidation process, that's non-negotiable. As per our Chairman Guadis, pwede pong i-simplify yung proseso ng consolidation process at yun po yung approve. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niya, nakikipagtulungan na ang Kamara sa MMDA para sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nagbigay na sila ng 5 bus para masigurong walang masa-stranded na mga pasahero. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ortez, ang bus na ibinigay ni Romualdez ay ide-deploy sa mga rutang Sucat-Baclaran, Pasig Monumento, Quiapo, Philcoa Doña Carmen, Parañaque City hanggang City Hall at Antipolo, Quiapo. Nilinaw naman ni Speaker Romualdez na hanggat mayroong tigil pasada, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng libreng sakay. Nakatakdang itaas ng Philippine Health Insurance Corporation sa 30% ng mga benefit packages nito na inaasahang magpapababa ng malaking gastos sa mga pasyente sa pagpapa-ospital. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., oras na maipatupad ito, mababawasan ng pasaning ng publiko. Magpapatupad rin ang ahensya ng Variable Inflation Adjustment kung saan mas malaki ang aumento habang tumataas ang antas ng isang pasalidad. Target namang ilunsad ng PhilHealth sa susunod na taon ang dagdag benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth. Balik bansa na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang pagdalo nito sa Asia-Pacific Economic Convention Summit at iba pang mga aktibidad sa Estados Unidos. Ayon sa punong ehekutibo, naging matagumpay ang pakikipag-usap nito sa iba't ibang lider ng mundo patungkol sa isyu ng seguridad at ekonomiya, habang nakapag-uwi rin ng mahigit $672 million o katumbas ng 37 billion pesos na investment pledges. Nakipagkita rin ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping at nagkasundo ang dalawa na hindi maaapektuhan ng mga usapin sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at China. We look forward to seeing more of these partnerships materialize in the months ahead, especially with the visit of the high-level U.S. Presidential Trade and Investment Mission in March next year. And we are also co-hosting the 2024 Indo-Pacific Business Forum. Itinatanggi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang umano'y pagbabaliwala o pang-iisnap nito kay House Speaker Martin Romualdez sa pagdating ng speaker sa bansa kagabi. Ayon kay Duterte, hindi niya lang napansin si Romualdez na dumating kasama ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil anya nakatuon ang pansin nito kay PBBM. Matatandaan kasama si Romualdez sa pagdalo sa Asia-Pacific Economic Convention Summit at iba pang aktibidad sa US. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mag-comment. Na parang sinabi dinedman nyo daw, ma'am. Totoo ba yun, ma'am? Wala akong nakita. Inanunsyo naman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tatakbo ito bilang Vice President o di kaya Senador sa 2028 national elections. Oras na matuloy ang plano raw na i-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa programa ng SMNI, sinabi ni Duterte na handa itong lumaban at ipagtanggol ang anak. Oras na matuloy nga ang umuugong na pagpapatalsik kay Inday Sara. Samantala, suportado rin ni Digong si Inday para tumakbo sa pagkapangulo. Una nang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman nararapat na ma-impeach si Sara Duterte at sinabing tatapusin niya ang naturang issue. Sa harap nito, tiniyak naman ni Inday Sara na patuloy nilang susuportahan ang kanilang ama kung ano man ang gusto nitong gawin. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya.
sa amin, ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Friday Catch-Up o ang pagbabasa ng mga elementary school students tuwing Biyernes. Ang target ng Department of Education sa susunod na taon, ito ay upang maihabol sa mas maayos na katayuan sa international assessment ang learning recovery ng Pilipinas mula yan sa epekto ng nagdaang pandemya. Ang balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Halos lahat ng mga grade 1 student ng Mali Elementary School sa San Mateo, Rizal ay marunong nang bumasa. Maliban sa 6 na taong gulang na si Zion, hindi niya tunay na pangalan. Hindi pa po, pero po, ano na lang po, pero po kaya ko na din po ng mga abakada at saka iiwan. Nagbabasa na din po ako ng abakada. Apektado raw kasi ang pagkatuto ni Zion bunsod ng nagdaang pandemya, maging ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang sa murang edad. Mahirap po talaga siyang mag-cope up, mahirap siyang makatanda ng mga tinuturo po sa kanya. Yung pandemic po, online po kasi kaya talagang hindi siya parang hindi siya matuto ng yung sa, siyempre online po, gagawa sa bahay, parang hindi niya po talaga Kabilang si Zion sa 91% na mga batang maituturing nakahanay sa not proficient in reading o yung mga batang Pinoy na hindi pa rin marunong bumasa. Kung susumahin ang datos, 9 mula sa 10 mga batang estudyante sa elementarya ang hirap pa ring magbasa at magsulat. Ang problemang ito ang nais matugunan ng Department of Education sa mga mag-aaral ng kinder hanggang grade 12 ngayong ipinagdiriwang ang National Reading Month. January 12, ma-implement na siya at the school level. So ito yung strategy natin sa paghahabol sa part ng ating learning recovery program. Dahil nakita natin na ginagawa naman natin lahat noon pero hindi pa rin nag-i-improve ang performance ng ating mga learners, particularly sa international assessments. Sa paraang ito ay makakahabol ang Pilipinas sa mas maayos na katayuan sa international assessment sa sektor ng edukasyon. Sa curriculum and teaching strand, sabi ko, dapat mag-alat tayo ng isang araw talaga na wala nang ibang gagawin ang ating mga mag-aaral at mga teachers, kundi humabol sa kung ano yung dapat matutunan ng mga bata. So meron tayong catch-up Fridays sa reading, meron din tayo sa values, sa health, and sa peace education. Ito ay upang mabawasan ang bilang ng mga kabataang hindi pa rin natututong magbasa. Yung mga international experts, like the World Bank study, we also have that. Nakikita natin na hindi talaga maganda yung kalidad ng edukasyon. At sisimulan talaga natin dapat na matuto ang mga bata magbasa. And marami talaga tayong mga non-readers at saka marami tayong mga slow readers. Ang curriculum and teaching strands ng DepEd naman ang nakatokang ayusin ang lahat ng regular teaching lessons. Kailangan silang lahat bigyan ng isang araw na wala silang gagawin kundi mag-practice at matuto magbasa. Para po makahabol po siya sa lesson po namin at lalo na po sa pagbabasa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, naglabas si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ng isang children's book sakto ngayong National Reading Month o pambansang buwan ng pagbasa. Ayon kay VP Sara, siya mismo ang author ng librong Isang Kaibigan. Nilalaman nito ang isang pabula na patungkol sa ibang maraming kaibigan. Pero nagkaroon siya ng maraming problema at inakalang nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi. Gayunpaman, nananatili ang isang kaibigan na ibon at tinulungan siya sa kanyang problema. Nirelease ang naturang pabula ni Duterte bilang pagdiriwang nga ng National Reading Month. Nagpasalamat rin ang Vice Presidente sa mga kabataang Pilipino na anya ay kanyang inspirasyon sa pagsusulat ng libro. Yun yung lesson doon sa libro, yung friendship and kindness. Susunod, truce agreement sa pagitan ng Hamas at Israel, may tsansa pa ba?
At mamaya sa ating balitang showbiz, sino-sino ang mga nag-stand out sa mas pinabonggang Star Magical Christmas 2023? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsimula na ang Joint Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. Indo-Pacific Command sa may Batanes at West Philippine Sea. Target ng joint activity na paigtingin ang regional cooperation ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng bukas at ligtas na Indo-Pacific region. 3 Navy vessels ang isasali ng AFP habang mayroong littoral combat ship at ilan pang kagamitan ang gagamitin ng Estados Unidos. Tatagal ang aktibidad hanggang sa Biyernes. Hindi suportado ng National Security Council ang plano ng Atinto Coalition na pagpapadala ng Christmas convoy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paliwanag ng NSC, mainit pa kasi ang issue sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na pwede pa rin namang ipadala ang mga donasyong supply. Pero sa pamamagitan na lang ng Philippine Navy at Coast Guard, maaari rin anyang bumisita sa iba pang bahagi ng Kalayaan Island kung saan mayroon ding tropa. Matatanda ang ilang beses na hinarang ng Chinese vessels ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Nananawagan ng ilang grupo ng mga mangingisda sa Department of Agriculture na wakasan na ang reklamasyon kasabay ng pagdiriwang ng World Fisheries Day. Ayon sa Defend Manila Bay Network at ilan pang miyembro ng pamalakaya, hindi sapat ang pansamantalang pagtigil ng reklamasyon. Nakasisiraan nila ito sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Manila Bay. Hindi rin nila na i-implementa ang atas ng Pangulo na suspindihin na ang reclamation projects. Parang panawagan kay Secretary Francisco Q. Laurel na kung talagang wala na siyang interest doon sa negosyo ng kanyang pamilya, at bilang lingkod bayan at Secretary ng Department of Agriculture ay nananawagan kami na maggaling mismo sa kanya, i-denounce niya na ang planong reclamation ng prabil ng kanyang pamilya sa Bacoor City. Balita nga sa ibang mga lugar, may mga tinitigil yung reklamasyon pero pagkagabi nagdidredging, nagtatambak ulit. Sa iba naman, lantaran pa rin talaga yung pagtatambak. Sa totoo lang kasi, wala rin naman kasi talagang pangil yung salita lang. Dapat maglabas siya ng mismong papel na nagpapatunay na suspend niya yung mga reklamasyon. Matapos paglamayan ng mga mambabatas, tinapos na ng Senado kaninang pasado alas 4 ng madaling araw ang deliberasyon nito sa 5.768 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Sa bersyon na mataas sa kapulungan, tinanggal na ang confidential funds na unang hiling ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alinsunod na rin yan sa pag-atras ni VP Sara Duterte sa request na ito. Samantala, i-realign naman ang 300 million peso confidential funds ng Department of Information and Communications Technology. Inaasahan namang maaprubahan sa Senado ang kanilang bersyon ng General Appropriations Bill bago o sa mismong araw ng Lunes. May nakikita ng pag-asa sa kasunduang tigil putukan sa girianyan ng Israel Defense Forces at Hamas militant group. Ayon kay Hamas leader Ismail Haniyeh, malapit na sa pagbuo ng truce agreement sa Gaza. Kasama dito ang posibilidad ng mapalaya ang 50 hanggang 100 hostage ng Hamas sa pag-atake noong October 7. 5 araw na truce ang inaasahang maganap. Nakapaloob na ang ceasefire at limitadong pagkilos ng Israel sa southern Gaza. Matapos matagumpay na mairaos ang Pilipinas sa Pilipinas ang NBA 2K events, good news muli daw itong gagawin sa bansa sa susunod na taon. Ito ngayon ang aasahan ng basketball fans sa Pilipinas sa hinaharap. Kasunod po yan ang tagumpay ng NBA 2K League Asia Pacific Invitational noong November 17 at 18 sa Quezon City.
Sa aming pagbabalik, mas pinabongga ang Star Magical Christmas. Sino-sino ang nakapag-uwi ng mga awards? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kapamilya Stars, rumampa sa white carpet ng mas pinabonggang Star Magical Christmas 2023. Sino-sino kaya ang mga awardee at nag-stand out? Silipin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Rumampa sa white carpet ang ilang kapamilya stars sa katatapos lamang na Star Magical Christmas 2023. Isa na dyan si Andrea Brillantes na agaw pansin sa kanyang all-white parol theme outfit. Showstopper naman si Chi Filomeno sa kanyang silver suit with white wings. Napadahu ang ilan sa costume ni Joshua Garcia na nag-ala Willy Wonka. Ilang loyal Star Magic artist naman ang kinilala tulad ni na Desiree Del Valle and Andre Felix na 25 years na sa Star Magic. I'm just really honored and thankful. Maraming salamat sa Star Magic, sa lahat ng aking mga naging handler. Thank you very much for this loyalty award. Thank you very much, Star Magic. Thank you very much, ABS-CBN. Thank you, Kapamilya. Merry Christmas, everyone. Loyalty awardee rin si John Sweet Lapus na hindi napigilan maging emosyonal sa kanyang speech. This is to remind myself to be proud that almost half of my life, I am a proud Star Magic artist. Samantala, itinanghal na fan favorite sina aka Bingo and Caroline ng Can't Buy Me Love. Best in costume naman ang real-life couple na sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Habang face of the night naman ang singer and model na si Jeremiah Lisbo at Barbie Imperial. Layunin ng Star Magical Christmas ang magbigay ng tulong sa mga organisasyon ng mga celebrities at pagdodonate na rin ng mga laruan sa Bantay Bata 163. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, sino ba naman ang hindi matatakam sa buko? Bukod yan sa masarap na, marami pa itong health benefits. Kaya naman kahit mataas ang kailangang akyatin, hahamakin ang lahat. Makuha ka lang. Ibang klaseng agawan buko yun ah. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa peace activist at Buddhist monk na si Nat Han. Ayon kay Han, sa totoong dialogo, handa ang parehong panig na magbago. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!